Magandang araw po sa inyo. Narito na po ang ikaapat na yugto ng ating kwento, ang nakaraan. Nang maihatid ni Jared si Jaisel sa kwarto at maibaba niya ito sa sofa, ay hindi kaagad iniwan ni Jared ang dalaga. Sa halip, nanatili itong nakatayo sa harap ni Jaisel at mataman itong pinagmasdan. Nakaramdam naman ng pagkailang ang dalaga sa ginawang pagtitig sa kanya ni Jared. Kaya mahinahon niya itong tinanong, "Is there anything else I can do for you, Mr. Leviste?" Tiningnan siya nito ng diretsyo sa kanyang mga mata na animoy nagsisiyasat. "Ano pa ang ibang nangyari sa iyo ng gabing iyon sa Rose Hotel?" Natigilan siya sa tanong na iyon. Bigla ay nakadama siya ng pagkabalisa. Bakit kaya bigla itong nagtatanong ng tungkol doon? Tanong niya sa sarili. Pero ayaw niyang may ibang makaalam ng nangyari sa kanya ng gabing iyon. Lalo na si Jared na hindi naman niya gaanong kilala pa. Agad siyang napailing. Wala nang iba pang nangyari. Napapikit si Jared nang makita nito ang pagkabalisa sa mga mata ni Jaisel. "Sabihin mo sa akin ang totoo. Nagsasabi ako sa iyo ng totoo." Sinikap ni Jaisel na manatiling kalmado ng mga oras na iyon. Matalim ang mga matang tinitigan siya ni Jared na animoy alam nitong nagsisinungaling siya at gusto nitong umamin siya sa tunay na nangyari ng gabing iyon. Subalit ayaw pa ring paniwalaan ni Jared na nagkataon lamang ang mga pangyayari ng gabing iyon. Lalo pa at kakaiba ang nararamdaman ng katawan niya sa presensya ni Jaisel. Hindi maaaring nagkataon lamang din iyon. Kung hindi aaminin ni Jaisel ang totoong nangyari sa kanya ng gabing iyon, siya mismo ang magkukumpirma noon. Naalala ni Jared ang lasa ng halik ng babaeng iyon nung gabing halikan niya ito. Kaagad siyang naadik sa halik na iyon. Ang mga labi ng babaeng iyon ay animoy cherry dahil sa natural na kulay nito at sa tamis nito. Sinubukan ni Jared na halikan si Jaisel. Subalit hindi niya naiwasang maamoy ang rose scent ni Jaisel. Ayaw na ayaw niya ng babaeng may ganoong amoy. Kaya kaagad niya itong pinakawalan at inutusan niyang mag-shower muna ang dalaga. "Pagkatapos mong mag-shower, may ipapagawa ako sa iyo." Subalit ang mga sinabi ni Jared ay lalong nakapagdulot ng pag-aalala kay Jaisel. Pero bago po tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, paki-click din po ng subscribe button, gayon din ang notification bell icon para laging updated sa mga susunod na uploads ng ating kwento. Sabay-sabay po nating pakinggan ang ikaapat na yugto ng ating kwento, Unexpectedly Yours. Kinakabahang napaatras si Jaisel at saka nagsalita. "Jared, business agreement relationship lang ang meron tayo." Pagpapaalala ni Jaisel dito. "Huwag kang mag-alala, hindi ako interesado sa'yo. Huwag ka nang magsalita pa o ako mismo ang magdadala sa'yo sa loob ng banyo." Nauubusan na ng pasensyang sabi ni Jared kay Jaisel. Hindi interesado? Pero kanina lang ay niyakap siya nito at sinubukan pa siyang halikan. At ngayon nga ay pinipilit siya nitong mag-shower. Nang makita ni Jaisel na palapit na sa kanya ang napakaseksing katawan ni Jared, ay kinakabahan siya at nagmamadaling nagtungo sa banyo. "Sige, ako na lang mag-isa." Mabilis na sagot niya. Nagmamadali siyang pumasok sa loob ng banyo at agad niyang inilak ang pinto niyon. Napasandal siya sa likod ng pinto at agad siyang nakaramdam ng kapanatagan. Subalit patuloy pa rin sa malakas na pagtibok ang kanyang puso. Gusto nang magmakaawa ni Jared sa kanya ng gabing iyon, subalit sinikap nitong pigilan ang kanyang sarili. Patuloy itong naghintay kay Jaisel sa labas ng banyo. Napahawak si Jaisel sa kanyang ulo. Ano ngayon ang dapat niyang gawin? Tanong nito sa kanyang sarili. Makalipas ang ilang sandali, biglang may kumatok sa pinto. Nakaupo noon si Jared sa sofa. Kaagad itong sumagot nang hindi man lang tumitingin sa pinto. "Come in."
Binuksan ni Carlo ang pinto at narinig nito ang lagaslas ng tubig sa banyo. Natigilan ito at hindi makapaniwala. Jared lived a simple and clean life at ayaw nitong may babaeng mapapalapit sa kanya. Paanong hinayaan niyang maligo sa kwarto nito si Jaisel? Subalit kaagad na inalis ni Carlo ang isiping iyon. Nanatili siyang kalmado at lumakad palapit kay Jared. Magalang siyang nagsalita. "Sir, there's something wrong. Kailangan niyo pong magpunta doon para maayos iyon." Hindi siya pupuntahan doon ni Carlo kung hindi talaga importante ang bagay na iyon. Pagkaraan ng ilang saglit na katahimikan, tumayo si Jared pero hindi ito umalis kaagad. Sa halip, ay tumingin ito sa direksyon ng banyo at saka ito muling nagsalita in a deep voice. "Jaisel, hintayin mo ako dito." Aalis si Jared? Agad na naisip ni Jaisel. Bigla ay nabuhayan siya ng loob at mabilis na sumagot. "Okay." Pagkatapos noon ay nakarinig siya ng mga yabag na papalabas ng kwartong iyon. Nang marinig niyang nagsarado na ang pinto ng kwarto, lumabas siya ng banyo at nagtungo sa pinto. Maingat niyang binuksan ang pinto at sumilip siya sa labas sa maliit na siwang ng pintong iyon. Nang makita niyang wala ng ibang tao sa koridor, nakahinga siya ng maluwag at mabilis na lumabas. Nang makababa siya ng hagdan, nakita niya ang sasakyan ni Macy na noon ay saktong paalis na. "Macy, hintayin mo ako." Patakbo siyang lumapit dito at mabilis na sumakay sa front passenger seat. Nagtataka itong tumingin sa kanya. "Bakit ka bumaba? Hindi ba't kinarga ka ni Jared kanina? May nangyari ba sa'yo?" Naalala ni Jaisel ang nangyari kanina sa kwarto ni Jared. Hindi niya maiwasang makaramdam ng hiya tungkol doon. Kinakabahan siyang nagsalita. "Ano namang pwedeng mangyari? Isang simpleng business agreement relationship lang ang namamagitan sa aming dalawa. Walang nangyari?" Muling tanong ni Macy. Bakit nagbablush ka?" Naghihinalang nakatingin ito kay Jaisel at inoobserbahan siya mula ulo hanggang paa. Jaisel felt guilty. Mabilis niyang inabot ang button ng bintana ng sasakyan at ibinaba niya iyon. "Hay, napakainit ngayon. Tara na. Ihatid mo nga pala ako sa bahay." Iniiba mo ang usapan." Pagkasabi noon, ay agad na nitong pinaandar ang sasakyan at nag-umpisa na itong mag-drive. Hindi na ito nagpatuloy pang magtanong kay Jaisel. "Siya nga pala, kamusta na yung mga draft designs mo? Bukas na ang deadline ng submissions ng mga iyon. Gusto mo bang tulungan na kita?" Napakaraming nangyari kay Jaisel nitong mga nakaraang araw, kaya nag-aalala si Macy na baka hindi pa nito natatapos ang mga iyon. "Tapos ko na ang mga yon. Kung ma-shortlisted ako, qualify pa rin naman ako para mag-design ng damit para sa CEO. I'm no longer a rookie." Puno ng pag-asa ang mga mata ni Jaisel. Napakahalaga sa kanya ng kompetisyong iyon para sa CEO's clothing designer. Napaka-talented mo and I'm sure na mapipili ka. Kasabay noon ay nginitian nito si Jaisel. Ngumiti din ito kay Macy, saka muling nagsalita. "Hayaan mo, kapag napili ako, ititreat talaga kita." Ang lahat ng designers na nag-participate sa kompetisyong iyon ay dumalong lahat sa conference hall. Kokolektahing lahat ng direktor ang kanilang mga ginawang draft designs. Pagkatapos ay pagdidesisyonan iyon ng nakatataas sa kanila. Ang CEO ang magbibigay ng final decision. Nang dumating si Jaisel doon ay kakaunti pa lamang ang naroon sa lobby. Kaagad niyang binati ang ilang kakilala niyang naroon. Nang makahanap na siya ng mauupuan ay narinig niya ang nakakalokong tawa ng isang babae, si Kathy. "Jaisel, talagang may lakas ka pa ng loob na magpunta dito ngayon? Ang lahat ng kasali sa kompetisyong ito
ay mga magagaling na designers at mula sa mga kilalang kumpanya. At ikaw, isa ka lang baguhan na walang kahit anong project. Nandito ka ba para ipahiya ang sarili mo? Nakatayo ito habang hawak ang isang baso ng mainit na kape at mayabang na pinagmamasdan si Jaisel. Isa itong kilalang designer na may mataas na posisyon at kapangyarihan sa kumpanya. At isa rin itong participant sa kompetisyong iyon. Ito rin ang best friend ni Bea. Simula pa noong pumasok siya sa kumpanya, lagi siya nitong pinapahiya at laging hinahadlangan ang bawat gagawin niya. Laging walang natatapos na design si Jaisel at dahil iyon kay Kathy. Ang mga baguhan ay pinapayagang makasali sa kompetisyong ito at nangangahulugan iyon ng pagiging patas. It's up to one's strength and capabilities. Walang takot na sagot ni Jaisel kay Kathy. Kathy, kailangan mo ring mag-ingat. Kung sakaling matalo ka ng isang rookie na katulad ko, mas nakakahiya iyon para sa'yo. How dare you say that to me? Galit na sagot nito. Hindi ako naniniwala na ang isang baguhang katulad mo ay makakapag-design ng kahit ano. Kathy arrogantly mocked Jaisel. Pagkatapos ay lumakad ito palapit kay Jaisel at dinampot nito ang design draft na nasa mesa nito. Nang makita ni Kathy ang ginawang design draft ni Jaisel ay namangha ito. Ang design ay simple pero makaagaw pansin at buhay na buhay ang mga iyon. Aaminin niyang mas maganda pa iyon kesa sa mga designs na pinaghirapan niyang gawin. Ibalik mo ang mga yan sa akin, naiinis na sabi ni Jaisel kay Kathy at sinubukan niyang kunin dito iyon. Kahit na isasubmit na niya ang mga draft designs na iyon anumang sandali, hindi iyon dapat na makita ng mga kakompetensya niya sa mga sandaling iyon. Ayaw na ni Jaisel na muli pa siyang gulihin ni Kathy kaya minabuti niyang humanap ng ibang mauupuan. Bigla namang nakaramdam ng matinding galit at inggit si Kathy nang makita niya ang ginawang draft designs ni Jaisel. Nakakasiguro siyang napakalaki ng tsansa na ang design nito ang mapili at makakuha ng first place sa kompetisyong iyon. Subalit hinding-hindi niya hahayaang mangyari iyon. Hindi pa ako tapos sa'yo. Sinong may sabi sa'yong maaari ka nang umalis? Diyan ka lang. Galit na hinablot ni Kathy si Jaisel at kasabay noon ay naibuhos nito ang kaping hawak niya kay Jaisel. Nabuhos lahat kay Jaisel ang mainit na kaping hawak nito at kaagad siyang nakaramdam ng sakit. Subalit hindi iyon pinansin ni Jaisel. Ang tanging mahalaga sa kanya ng mga sandaling iyon ay ang kanyang draft designs. Mabilis na tiningnan niya iyon at nakita niyang nabasa ang kalahati ng mga iyon. Dahil doon, ang mga linya at kulay noon ay naging malabo. Namutla ang mukha ni Jaisel ng mga sandaling iyon at kasabay noon ay galit na galit ito. Di ba sinabi ko na sayong huwag kang umalis? Yan tuloy. Natapon ang kape ko nang dahil sayo. Sigaw ni Kathy kay Jaisel. Nakakaloko pa itong napangiti nang makita niyang nabasa ang kalahati ng mga ginawang designs ni Jaisel. Lumapit pa ito kay Jaisel. Ngayon, wala ka ng draft design. Tingnan natin kung paano ka pa makikipagkumpetensya sa akin. Halos manginig ang buong katawan ni Jaisel sa sobrang galit na nararamdaman niya kay Kathy. Gustong-gusto na sana niyang sakalin ito ng mga oras na iyon. Agad namang humakbang paatras si Kathy at nakakalokong nagpaalala sa kanya. Andito na ang director. It's time to submit the draft. Napalingon si Jaisel sa pinto ng conference hall. Ang direktor ay nakasuot ng isang professional attire at naka-high heels at elegante itong naglakad patungo sa hall. Ang ibang designers ay kaagad na tumayo at pumila upang isubmit ang kanilang designer draft sa direktor. Nang makolekta ng lahat ng direktor ang mga drafts, tumingin ito kay Jaisel. Isa iyong open competition na inorganize ng kumpanya. Bagaman at baguhan,
Tanging si Jaisel lamang ang nagkaroon ng lakas ng loob upang mag-participate sa nasabing competition. Although the director was not very optimistic, hinahangaan pa rin ito ang lakas ng loob ni Jaisel. Kaya naglaan ito ng atensyon para kay Jaisel. Jaisel, nasan ang ginawa mong design? Natigilang nakatayo lamang si Jaisel sa pwesto niya habang mahigpit siyang nakahawak sa ginawa niyang design. Puno ng pagsisisi ang puso niya. Talagang binigyan siya ni Cathy ng napakalaking isipin ng mga oras na iyon. Lumapit siya sa direktor at iniabot niya dito ang ginawa niyang draft design. Maaari niyo po ba akong bigyan pa kahit kalahating oras para maiguhit ko itong muli? Nang makita ng direktor ang nabasang bahagi ng design, ay agad itong napailing. Kung napaaga lang sana, baka maaari pa kitang mabigyan ng sapat na oras. Pero ngayon, ang unang araw ng inauguration ng CEO at siya ang personal na magdi-decide kung sinong mananalo. Hindi ako maaaring magsayang pa ng oras. Walang magawang sagot nito kay Jaisel habang tinatapik-tapik nito ang kanyang balikat. Bata ka pa. May ibang pagkakataon pa para sa'yo. Subalit kailangang i-cancel ang iyong qualification sa pagkakataong ito. Pero nais pa sanang umapila ni Jaisel subalit mabilis na pinutol ni Cathy ang sasabihin pa sana niya. Miss Patty, may bago na tayong CEO? Bakit bigla naman yata ang pagpapalit ng CEO? Hindi kami nasabihan sa bagay na ito. Katatanggap ko lang rin ang balitang ito. Narinig ko na isang malaking kumpanya ang nakabili sa ating kumpanya nung nakaraang gabi lang. Nang marinig ng mga taong naroon ang sinabing iyon ng direktor ay nagulat ang mga ito. Ang kumpanyang iyon ay isa sa pinakamalalaking kumpanya ng bansa. Aling kumpanya kaya ang may kakayahang mabili iyon ng isang gabi lang? Talagang hindi ito kapani-paniwala. Ang isang naroon ay hindi na nakatiis na hindi magtanong. Sino po ang bagong CEO? Malalaman nyo yan mamaya lang. He will meet up with the winner personally, kaya kailangan nyong pagbutihan. Saglit itong napahinto, saka nakangiting muling nagsalita. By the way, narinig kong bata pa siya at napakagwapo. Sigurado akong isa siyang kilalang personalidad dahil sa bata pa siya at napakagwapo at bukod doon ay napakayaman at napakamakapangyarihan din ng pamilya nila. Agad na napalitan ng excitement ang mga mata ni Cathy sa narinig. Kailangang siya ang manalo ng first place, naisip nito. Kapag nangyari iyon, siya ang mapipili upang mag-design ng mga damit nito in the future. Pagkatapos ay magkakaroon siya ng pagkakataon na mapalapit dito ng personal. At iyon ang magiging pinakamaganda niyang oportunidad. Matapos na makapagpaalam si Miss Patty sa lahat, ay sinabihan sila nito na maghintay. Dinala na nito ang mga draft design at saka umalis. Kumpara sa ibang kinakabahang designer na naroon, disappointment ang nararamdaman ni Jaisel. Kahit na sino pa ang maging bagong CEO, wala na siyang pakialam pa doon. She had been eliminated that time at mananatili pa rin siyang rookie sa kumpanya. At normal lamang na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na makita ang presidente ng kumpanya. Pagkaraan ng ilang saglit ay nagbalik si Miss Patty. At dahil nasorpresa si Cathy at agad na nagbalik ito, kaagad niya itong sinalubong at nagtanong. May resulta na po ba? Sinong napili ng CEO? Subalit nilampasan lang siya ng direktor at sa halip ay tumayo ito sa harap ni Jaisel at nalilito itong nagsalita. Jaisel, ibigay mo sa akin ang draft design mo. Ano po? Gulat at mabilis namang sagot dito ni Jaisel. Naguguluhan siyang napatingin kay Miss Patty. Paano pa niyang ipapasa iyon halos mabura na ang design dahil sa pagkabasa nito, naisip ni Jaisel. Agad namang nagpaliwanag ang direktor.
Nakita ng CEO ang listahan ng mga candidates at hindi ito pumayag na may ma-eliminate na candidate. Kahit na ano pang nangyari sa ginawa mong design, kailangan mo itong isubmit ngayon. Hindi ba nakakahiya naman para sa ating design department kung ipapasa niya yung burado niyang design? Hindi kontentong pagpoprotesta ni Kathy. Tiningnan si Jaisel ng masama ng ibang naroon. Animoy sinisisi siya ng mga ito sa paraan ng pagtingin ng mga ito sa kanya. Nanlamig ang buong katawan ni Jaisel ng mga sandaling iyon. Nakitang lahat ng mga ito kung paanong tinapunan ni Kathy ng kape ang ginawa niyang design, subalit ni isa man sa mga ito ay walang nagsalita tungkol doon. Pinigilan ni Jaisel ang nararamdaman niyang galit ng mga sandaling iyon. Pagkatapos ay agad niyang iniabot kay Miss Patty ang nabasang design niya. Pasensya na po kayo sa nangyari, Miss Patty. Mabilis namang kinuha ni Miss Patty iyon at agad na umalis. Subalit muli itong nagbalik pagkaraan lang ng ilang saglit. Hindi na gaanong excited si Kathy ng mga oras na iyon. Miss Patty, ano pa pong kailangan nyo ngayon? Lumabas na ang resulta. Agad namang sagot nito. Agad nitong inilibot ang kanyang tingin sa buong hall na iyon at tumigil iyon sa direksyon ni Jaisel. She had her eyes on Jaisel with a complicated expressions. Miss Jaisel, ikaw ang napili. Sumama ka sa akin para pumunta sa office ng CEO. Ano po? Hindi makapaniwalang tanong ni Jaisel. Baka kasi mali ang narinig niya. Puno naman ng pagkagulat ang mukha ni Kathy. Paano nangyari yon? Miss Patty, baka po nagkakamali lang kayo. Hindi dapat na mapili ang design na iyon ni Jaisel. Iyan ang desisyon ng CEO. Mariing sabi ni Miss Patty. Kung may mga reklamo kayo, kayo na lang ang makipag-usap sa kanya. Nang marinig nila ang sinabing iyon ng direktor, hindi na muli nilang sinubukang magsalita pa. Sinasabing napaka-importante na tanggapin kung ano man ang naging desisyon ng bagong opisyal. Sino nga ba ang mangangahas na questionin ang naging desisyon ng bagong CEO ng mga sandaling iyon? Sinulya pa ni Kathy si Jaisel na puno ng pagkainggit at muli niya itong binantaan sa mahinang boses. Huwag mong isipin na mas magaling ka na sa akin matapos mong makuha ang opportunity na ito. Napakaraming paraan para sirain ka. Kathy, nagagalit ka ba dahil natalo ka ng isang baguhan lang? Nakakaloko niyang nginitian si Kathy. Hindi siya natatakot dito dahil patuloy pa rin naman siyang pahihirapan nito kahit na ano pang mangyari. Galit na galit ng mga oras na iyon si Kathy at matalim nitong tiningnan si Jaisel. Hindi naman siya pinansin ni Jaisel at nagpatuloy na itong lumakad kasama ng direktor patungo sa office ng CEO sa top floor ng building na iyon. Kinakabahan si Jaisel habang nakatayo sa harap ng pinto ng opisina ng CEO. Kahit na ang CEO ang personal na pumili ng ginawa niyang design, nagtataka pa rin siya kung bakit siya ang napili nito. Sigurado siyang hindi iyon dahil sa maganda ang ginawa niyang design. Iniangat niya ang kanyang kamay at marahan siyang kumatok sa pinto. Come in! Isang malalim na boses ng lalaki mula sa office na napaka-seductive at napakasarap pakinggan ang sumagot sa kanya. Saan nga ba niya iyon narinig? Tanong niya sa kanyang isip. Saglit na napaisip si Jaisel subalit hindi niya maalala. Wala na siyang iba pang choice, kundi ang buksan ang pinto ng opisinang iyon. Nang pumasok siya sa loob, nakita niya ang maskulado nitong likod habang nakatayo itong nakaharap sa French window. Kahit na likod pa lamang nito ang nakikita niya ay hindi maiwasan ni Jaisel na humanga dito. Sigurado siyang napakagwapo din ang mukha nito. Sir, I'm Jaisel Comilla. Bahagyang huminto si Jaisel and she stood there in a well-mannered way. Dahan-dahan namang humarap ito kay Jaisel at tuwid nitong tiningnan si Jaisel sa mata.
Humakbang ito palapit kay Jaisel. Agad namang napaatras si Jaisel. Hindi niya inaasahang ang taong naghihintay sa kanya sa opisina ng CEO ay si Jared. Anong ginagawa mo dito? Hindi makapaniwala si Jaisel na ang bagong CEO ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya ay si Jared. At ito nga ngayon ang kanyang magiging superior. Patuloy pa ring humakbang palapit si Jared kay Jaisel. Bawat isang hakbang ni Jaisel paatras ay humahakbang din si Jared palapit sa kanya hanggang sa hindi na siya maaari pang humakbang pa. Pagkatapos ay dahan-dahan itong nagyuko ng tingin sa kanya at pinagmasdan siya nito. Bakit bigla ka na lang umalis kagabi? Hindi ba't sinabi ko sa'yong hintayin mo ako? Tanong nito kay Jaisel na hindi inaalis ang tingin sa kanya. Mukhang nais nitong parusahan siya dahil sa ginawa niyang pag-alis kagabi sa kwarto nito. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa tagpong ating iniwan? Paano kaya ang magiging setup ni na Jared at Jaisel ngayong si Jared na pala ang bagong CEO ng kumpanya kung saan nagtatrabaho si Jaisel? Sana po ay samahan ninyo akong muli sa susunod na yugto ng ating kwento. At bago po ako tuluyang magpaalam, nais ko pong mag-iwan ng aking quote of the day. Happily ever after is not a fairy tale, it's a choice. Maraming salamat po sa pakikinig. Keep safe everyone and God bless.